tayo sa inyo. Ayun lang po. Tapos, ito po yung mangyayari sa atin. Mag-face-to-face man ako or mag-online class man ako, ay kailangan ko pa din maglinis ng classroom. So, sa Friday po, doon tayo, maglilinis tayo ng classroom. Bibigyan ko din po kayo ng heads up. At ito po yung una kong heads up sa inyo sa January 3. So, kasi simula ng bagong taon ay agad ako, asynchronous. Kasi po yung flight ko ay 8 ng umaga. So, hindi po ako pwedeng mag-online. Tatry ko po mag-online habang nasa sasakyan kung nahatid po ako. Pero hindi ko po may-assure yun yung kasi yung may dala-dala naman akong internet. Hindi ko lang may-assure yung signal kasi sa bawat probinsya yun sa bawat daanan, maaaring walang signal. So, baka putol-putol ako mangyayari, wala din. So, sabi ko nga, asynchronous na lang ako ng January 3, tapos January 4, mag-klase po agad ako. Bakto na po ako, online class. So, January 4, asynchronous agad tayo. So, yun po. Tapos, sa April po, try ko pong hindi umuwi. Subukan ko pong May na talaga para hindi na naman, makapag-report pa din ako sa school. May isa din po akong hinihingi kay Ma'am De La Paz kung pwede ako mag-face-to-face. Tapos, mag-online na naman ako pag-uwi. Yun nga lang, hindi siya possible kasi masisira ko yung schedule. Kailangan ang teacher ay for face-to-face lang talaga at for online. So, ganun po yung mangyayari. So, ngayon po, ibibigay ko yung survey sa GC natin kasi mag-meeting din kami ngayon. Nasa sa inyo na po yung decision ninyo, Mami, kung ano po yung gusto ninyo para sa anak ninyo. Pero sabi ko nga po, maganda po yung face-to-face para sa anak ninyo. Lalo na po sa mga batang ng modular at hindi pa po nakakabasa kasi at least makikita yun ng advisor, mapapabasa, masusubaybayan ng guro. Ayun. Tapos, sa face-to-face naman ay meron namang weekly na swab test yung teacher para ma-assure po yung kaligtasan ng bata. Yung bata po mag-face-to-face, kailangan po walang sakit walang allergies, walang ubo, walang sipon. Talagang in good condition yung batang mag-face-to-face. Tapos po, kailangan may magulang po maghahatid. Kasi hindi siya pwedeng, siya lang uuwi at siya lang yung papasok. Kailangan po ihatid. Kaya pinipili po na yung malalapit lang sa school. Ako, malapit po ako. At, ang schedule po natin ay hapon, face-to-face. Panghapon tayo, 3rd floor. Alam niyo po ba yung building ng grade 6? Yun. Yun po yung magiging room natin. Yun. Tapos sa 3rd floor tayo. Kaya kailangan po, kung may mag-face-to-face tayo, kailangan po may sundo. At ihatid po ninyo yung inyong mga anak. Kasi mahirap na, 3rd floor po yun. So, alam na naman natin yung mga bata natin, minsan kahit pasabihin natin na dumiretso sa classroom ay, minsan tatanaw-tanaw pa doon. Walang harang kasi yun. Hindi katulad doon sa blue building na merong harang. Meron pang kaya medyo kampante pa ako. Pero pag doon kasi sa kabila, wala. Medyo mababa lang hanggang, kung matangkad yung bata, siguro hanggang saan niya, pag ganun. Pero kung maliit lang naman, siguro mga hanggang bewang, so hindi pa niya abot yung doon. Kasi 3rd floor eh. Tapos yung CR, nasa baba, kaya pa yung bata. So, paihiin nyo na lang po muna, huwag nyo painumin na masyadong maraming tubig para hindi baba ng baba para umihi. Mahirap yun. At naka-face mask at naka-face shield yung bata. So, 4 hours po ganun yung bata. 16 lang talaga yung pwedeng ma-accommodate ng face-to-face. So, 16 times 3. Pag mag-face-to-face ka na, di ba na-intindihan? Hindi na ako na smart. Wait lang po. Ang advices. So, 48 lang po yung pwedeng mag-face-to-face sa bata. The rest, 190 kasi tayo. Ang total na yun. So, dadami po sa face-to-face. So, magkakaroon po kami ng nasa around 47 or 48 na estudyante sa online. Sa face-to-face, ayan lang, 48 in total kasi 3 lang sila. Tapos, 3 lang din naman kami sa, kung merong darating na sub. Pero kung wala pong darating na sub, ay madadagdagan, magiging 50 po. Kasi,
madadagdag yung kay Ma'am Gina. So, sana naman ay may makuha agad na sub. Kasi nag-request na si Ma'am De La Paz, pero hindi pa din siya nabigyan ng, hindi pa din kami nabigyan ng sub. So, yun lang po muna. So, again, nasa inyo pa din naman. Kasi baka sabihin ni Ma'am De La Paz, inano ko kayo. Sabihin, huwag kayo mag-face to face. Mag-online muna tayo kasi para sa akin pa din kayo. Hindi naman. Again, in-encourage ko kung malapit po kayo, i-online i-face to face. Halatang favor talaga ko sa online, no? Bukang bibig ko. I-face to face nyo po. Maganda po yun. So, for sure, ay si Ma'am Balbuena, chairman, hindi siya pwedeng, mawala. Si Ma'am Balbuena, or di kaya si Ma'am Salas, hindi ko lang alam yung pangatlong teacher, pero for sure po ay sa online ko talaga ako mananatili. So, aantayin ko po yung reply ninyo mamaya. Screenshot niyo po yung sagutin niyo sa GC ng survey natin kung ano po yung magiging decision ninyo. Anyway, yan po ay tentative pa lang naman. Tentative pa po yung January 3 kasi hindi pa naman tayo, hindi pa tayo pinapayagan. At meron po kayong consent na pipirmahan. Marami po kayong consent na pipirmahan. Wala pa po sa amin, ibibigay po namin yan siguro pag meron ng tawag nito, talagang i-go na tayo. Ang nalalaman doon sa consent ay, in case po na may mangyari sa inyong anak, wag naman sana, wala po kaming pananagutan doon. Parang kami lang din po mga teacher na kung papasok kami sa school, once na nag-positive kami sa COVID, wala din yung panghahawakan yung aming principal. Sarili po namin gasto. Kung magpa-hospital kami, wala talaga kaming makukuha. Wala kaming kasi sarili din namin gasto. Parang gano'n din sa inyo, hindi din po sasagutin ng DepEd kasi sarili po ninyo yung desisyon. So, ayun lang po. 4 hours, paghapon tayo, 3 lang po yung teacher na mag-face-to-face, 3 sa online. So, nasa sa inyo na po yung choice. Kung sa tingin po ninyo, malapit kayo sa school, yung bata ninyo ay hirap sa pagbabasa, okay, go po kayo sa face-to-face. Kasi, kailangan po na ang bata ninyo ay nakakabasa bago umakyat. Mahirap na po magpaakyat ng bata sa grade 3 na hindi nakakabasa. Diba, marami na pong balita ngayon. Nag-graduate ng grade 6, pagdating sa high school, grade 7, hindi pa marunong magbasa. Kahit yung sound, hindi pa alam. So, ayaw po sana natin ng ganun. Sabi nga, edukalidad daw, kahit may pandemya. So, sana mapanatili pa din natin yun. So, meron po ba kayong katanungan, parents? So, meron po kayong tanong, magtanong na po kayo. Okay lang naman, magbukas po kayo ng mic. Para lang po, may alam kayo bago kayo sumagot sa survey. May tanong po ba? Liwanag po ba sa inyo? So, ayun ha, hindi ko kayo pinirate ha. Baka sabihin kami, hindi teacher, brainwash kami. Gusto namin ng face-to-face kasi sabi niya mag-online siya. Wala po kasi talaga akong choice, parents. Gustuhin ko man, kaso naiisip po ako sa sitwasyon ko. Kung gusto ko lang, required pa rin ba? Yes, mag-uniform po. Mag-uniform po pag nasa face-to-face na tayo. Kahit kami man ay kailangan namin mag-uniform. Isa pa po sa problema ko ay yung uniform ko ay hindi pa natapos hanggang ngayon kahit ewan ko ba. So, kaya ganito pa din yung uniform ko. Pero tatanggapin pa naman siguro kasi hindi pa naman, uniform pa din naman. Mahirap naman isuot ko lang yung tela, di ba, na hindi pa tapos. Hintayin natin yung matapos. Ayun, so wala po talaga akong choice, pasensya na po. Kung okay lang po sana talaga, wala akong prior na kailangan tapusin. Go po talaga ako sa face-to-face, yun nga lang. Meron akong event na darating at ayaw na pong mahirap kasi makipag-compromise din. Ayun, tapos, pa yun, may pasok din yung araw na yun. Kaya sabi ko, marami talaga akong ngayon. May pasok din yung schedule ko na yun. Wednesday din ata yun. So, another asynchronous ko ulit tayo. Pasensya na po talaga. Pero gagawin ko po yung best na kahit ay mag-online tayo, ay nasa probinsya ako, ay
magagawa ko pa din ng maayos yung trabaho ko. Anyway, naibilin ko na lahat sa mga kasamahan ko, lahat na kailangan kong ibilin, ay paalam ko na sa principal ko. In case na may mga kailangan kayo, itap nyo